Kayo po ay magbibigay po guys sa isang napakahalagang selebrasyon sa ating simbahan. Ito ay ang Niños Inocentes, Feast of the Holy Innocents. Ipinagdiriwang po tuwing December 28 ng bawat taon. At upang mas lalo pa po natin itong maunawaan, makakasama po natin si Father Arlo Bernardo Yap na magbabahagi ng kahulugan at mensahe ng okasyong ito. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Father. Rise and Shine, Pilipinas! I love the energy of Ibang Father energy, Arlo. Father. Hindi kaya ng AI yun. Hindi kaya ng AI. Hindi kaya ng AI. Nagagalit. Pinambibigla. Well, nagising po talaga kami, Father Arlo. But, Good morning po sa inyo lahat. Let's talk about this Niños Inocentes. Maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin, Father Arlo, ang kahalagahan po ng okasyong pong ito? Ang pinakabatayan niyan, Audrey at saka Dayan, nung ganyan tradisyon ay nasa Gospel of St. Matthew chapter 2, verse 16. Nakalagay doon, nung malaman ni King Herodes sa tatlong mago, tatlong Magi, na meron isisilan na isang hari ng mga Hudyo. Nagtanong yung tatlong hari kasi, tatlong pantas, kung saan daw isisilan sa Bethlehem. So nalaman ni King Herod na merong upcoming king of Israel. So naggulumihanan siya. Una, sinabi niya, sige, punta kayo. But pagdating sa chapter 2, verse 16, pagkatapos umalis yung tatlong pantas, galit na galit si Herodes na malaman niyang nililang siya ng mga pantas kasi hindi bumalik eh. Kaya pinapatay niya ang lahat ng mga batong lalaki sa Bethlehem. At sa palibot nito, mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panong sinabi sa kanya ng mga pantas. So that was 2 years old below, lahat ng mga lalaki pinapatay, hoping na si Jesus ay makasama sa papapatay niya. Ito kind of parang slaughter. So yun ang mga innocentes na naging parang banal kasi parang sila yung naging pain, mailigtas lamang si Jesus. Pero si Mama Mary at si Saint Joseph went to Egypt as they were foretold by, as they were warned by the angel, umalis sila. But at the side of King Herod, papapatay niya sana lahat. So may mga nasakripisyo palang mga Yes. sanggol nung panahon na yun. Ano? Pero ang word ay Niños Inocentes, I assume ito po yung Spanish word na ibig sabihin ay innocent child. Innocent children. Tama po ba? Yes. Ito po ba yung kahulugan nito? Innocent children meaning wala silang kaalam-alam. Ang distinction, pag sinabing martyr or yung mga martyrs natin na pinanghawakan ng pananampalataya nila. Yan, si Pedro Calus, halimbawa, pinanghawakan ng pananampalataya nila, tapos dahil doon, pinapatay sila. Yun ang martyrs. Samantala mga holy innocents, wala naman silang kaalam-alam eh. They were put to death because of that event na may papanganak daw na hari ng Israel. So, in one sense, medyo malabo yung word ng martyr, but in another sense, they offer their lives, okay, naging bahagi sila na masamang pagtingin ni King Herodes sa tao. Alright, Father Arlo, ano po yung aral na maaari pong matutuhan dito po sa kwento nga po ito ng Niños Inocentes at paano po natin ito ma-apply sa ating pong pananampalataya? One sa perspective ni King Herod, bilang leader, minamasama niya ang siya pwede maging mabuti sa tao. May mga taong gano'n na kapag may mga taong mabuti, parang nainggit ka, feeling mo, you were kind of parang may competition. At yun ang feeling ni Herodes. Hindi maganda yon. Ganon din sa mga politicians. Oh. Okay? In other words, may ganun klase pag-iisip na gumagawa ka na maganda pero binabara ka na ibang mga kasama mo. Okay. Second, that side ni Herodes. Second, sa side ng panampalataya, yung pag-iisip na ikaw ginagamit ng Diyos para rin sa kaligtasan ng iba. Napakaganda, no? Na-connect ni Father sa nangyayari sa realidad sa atin sa buhay. Pero, well, bukod sa politics, ano po ba yung magandang halimbawa na pwede natin magamit sa pang-araw-araw natin na pamumuhay ang mensahe nito para sa pangkaraniwang Pilipino? Yung ordinaryong pamumuhay regarding yung holy innocence. One is yung pag nag-aaway yung mag-asawa. Lalo tigit yung divorce. As yun ang biktima niyan. Yung mga anak mo. Common sense. Basag yung mga anak mo kasi naghiwalay yung mga magulang.
Doon pa lang, inosente yung mga bata, wala silang kaalam-alam, and yet yung mga anak, yung mga parents siya, nag-separate. Sila yung apektado. Yes. Sa akin, yun ang modern, so to say, na grievances ng mga may panampalataya na yung mga batang walang kaalam-alam, apektado sa ginagawa ng mga magulang. Na hindi maganda sa kanila. Kaya pagbasag yung mga magulang, basag pati yung mga inosenteng mga bata. So parang may isip mo, mapapareflect ka tuloy ano, yung mga actions mo, may posible bang maapekto ang iba nito na walang kaalam-alam? Yes. Kaya yung affected yung yung Holy Innocents na yan, affected sila sa ginawa ni King Herod. Well, sa celebration po ng Niños Inocentes, meron po, ano po ba yung dapat abangan na ginagawang aktibidad ng mga simbahan? Una, talagang siya napakalaking kapistahan yan. In fact, malalaman po ninyo pagka sisimba kayo, yung mga pare nakasuot estola na kulay red. And red means martyrdom or sacrifice. Red. Dugo. Okay? On the other side, maganda rin na yung sa ating mga Pilipino, ang we celebrate yung Holy Innocents na mangungutang ako sa'yo. Halimbawa, Dayan, pahiram nga ng 100. Aha. Okay? Pinahiram mo ako December 28. Hindi kita babayaran. Okay. Ask me why. Bakit? Niños Inocentes nga eh. Pwede excuse Parang me. gano'n. Okay. Parang ginagawa, parang April's Fools na gano'n. Ginagawa na. Nung bata kami, gano'n, marami kaming biro na ganyan eh. Alam mo na, Audrey. Alam mo na, ha? Kaya pag may mangutang si Audrey, huwag papahiramin. Niños Inocentes, sasabihin sa'yo. Tapos Huwag mo Kaya- sasabihin yung 28. Dayan, tingnan mo yung aking, yung aking Lazada, check out ko. Okay. Alam mo, bait-bait mo. Tapos check out, tamo, naniwala ka. Alright, syempre katatapos lamang din po ng Pasko at syempre we are also to celebrate New Year, ano? Ano naman po yung nais niyo pong mensahe sa mga Katoliko at mga Pilipino kaugnay po nito? Una, yung mga bagay na hindi maganda sa'yo, yung mga clutters mo, emotional clutters mo, tanggalin mo. Para yung, halimbawa, yung mga mindset like, marami kang painful memories, you have to let go. Kaya kami sinasabi ko, di mong isipin yun. Ask me why. Bakit? Hindi kayo iniisip nun. Akala ko, mahal ka nun. Di ba ganyan din yun? One says, tanggalin mo yung mga clutters mo, yung mga bagay na hindi mo kailangan. Spiritually, yung mga kasalanan. So that pag pumasok si Jesus sa buhay mo, mas katanggap-tanggap si Jesus sa buhay mo. Kaya marami mga tao nagbabago sa pag-iisip, pagkatao nila because of their faith. When they receive Jesus, para biglang nagliwanag yung pag-iisip nila. Kaya palimbawa, si Dayan, Father, thank you sa advice mo, I was enlightened. Diba? I was enlightened. Now tell me, ano sa Tagalog ang light? Ilaw. Ilaw, what liwanag. else? Dalawa yan eh. Sirit na. Sirit po. Magaan. Okay. Light. Okay. Light as not dark, light as not heavy. Nagliwanag yung pag-iisip at saka gagaan ng kalooban. And don't ever forget, it's mind over matter. Kailangan magliwanag muna ito pag-iisip at saka bababa sa kalooban. Hindi pwedeng magagaan kalooban at saka liliwan, hindi pwede. It's mind over matter. Kaya ang malaking bagay yung panampalataya na nagkakaroon ng kaliwanagan ng pag-iisip at saka gumagaan ng kalooban. Kaya nga maganda yung rise and shine. Yan. Nakakaginhawa Kaya naman nga. yung mensahe ni Father Arlo. Ano? Well, sa mga ka-RSP natin, tama yun. Ano, yung mga baggage natin, yung mga mabibigat na feelings, pakawalan na po Iwanan na natin yan. natin yan. Para sa susunod na taon, new beginning, new you. Yan. Diba? At yan ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo. Yeah. Hindi mga regalo like material things, hindi, okay, fine, nakakatuwa, because meron silang kahit na being thoughtful, at least naalala ka nila. But the best gift that you can have is Jesus in your heart. Alisin mo yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa pagdating ni Jesus sa puso mo. Ayan. Maraming salamat po, Father Arlo, sa pagbibigay ng oras sa amin at mga malalim na payo no, sa ating mga kababayan. Makakatulong talaga. Pwede magtanong? Sige po, ano po? Audrey tsaka Dayan. Sige po. Dayan, kumusta love life mo? Okay naman po. Sa sentro po nito ay ang ating Panginoon. Ayan. Kasi pag may kasamang kilig eh. Yan yung sinasabing rise and shine, yung katuwaan na ganito. At sa higit sa lahat, ang Holy Innocents, tandaan ninyo, yung purity of mind, yung kalinisan ng pag-iisip. Let's have that purity of mind. Anything na hindi maganda pag-iisip, tanggalin mo. At yun ang mensahe ko para sa
holy innocence, with purity of mind. PS. Kaya nga pagka inosente, pure. Okay? Pagka hindi na inosente, ang tawag adulterated. Adulterated. Ibig sabihin, meron kang shampoo, nilagyan mo ng tubig, at tawag adulterated. Kaya nga tayo adults, hindi na tayo pure. But we have to purify our minds to keep that holy innocence in our hearts. Maraming salamat. Thank you Maraming so much, salamat, Father Arlo. Yeah. At happy holidays, Merry Christmas din po at Happy, Happy New New Year in Year. advance. Thank you, Father Arlo.